Mga kapatid, Toyota na naman. Ito pong Avanza na to, galing pa po ito ng General Trias Cavite. Dumating ito kahapon, hindi ko na naisama sa vlog kasi nga po ay hindi pa namin naibababa yung kanyang cylinder head. Ngayon mga kapatid, ito po ay nag-overheat. Yan ang sakit ng mga ganitong klase ng sasakyan. Toyota, Wigo, Vios, no? Matindi silang mag-overheat. Kadalasan, ang nagiging culprit ay yung kanyang fan motor. Humihina yung fan motor, kaso ang akala ng mga may-ari ay buo pa. Pero sa totoo lang, yung kanyang RPM ay nabawasan na. Kung halimbawa, ito, ano lang to, example lang. Halimbawa, ang kanyang RPM na dapat magpalamig talaga nung kanyang cooling system ay 5,000. Ngayon, habang ginagamit mo at habang naluluma, yung RPM niya na normal na nagtatrabaho, parang nagiging 4,000 na lang. Ganun yung example natin. So, nabawasan na siya ng 1,000 RPM. Eh, ang problema, hindi na naging bastante yon para palamigin niya yung radiator, pati yung condenser. Kasi isang fan motor lang to para sa aircon at sa radiator. Kaso, nababawasan na yung kanyang revolution per minute at nagiging cost yun para uminit itong cooling system, itong radiator, pati yung engine. In the long run, ang nangyayari, nababawasan yung coolant, hindi napapansin ng may-ari dahil hindi pa naman nag-overheat at darating yung pagkakataon na mag-overheat na lang bigla dahil habang nababawasan yung coolant, pahina naman ng pahina yung buhay ng fan motor. Ganun ang nangyayari at kapag napabayaan na nag-overheat ng ilang beses, ito na po ang kalalabasan. Yung iangat mo nga yung cylinder head dito, iangat mo dito. Mabigat ba? Oh, hindi. Oh, talaga malakas ka. Ganyan. Pakita mo dito, Glenn. Ayan. So, malamang ito ay bengkong to. So, ito ay pare-replace natin sa machine shop. Pero dito, mga kapatid, mapapansin nyo ito, oh. Nandiyan yung kulay nung coolant. Nakarating na nga dito, eh. Ayan. Nakarating na yung singaw nung coolant dito. So, ngayon, yung kompresyon nito, ayan, makita nyo to, oh. Namumula-mula din siya. So, ibig sabihin, yung tubig ay sumisingaw na dito. Pero dahil sa lakas ng kompresyon na yon, ang lumalabas dito, ang dumadaan dito, ay yung back pressure papunta doon sa dinadaanan ng tubig. Kaya ang mangyayari, yung back pressure na yon na galing dito, yung amount ng pressure na lumulusot dito, yun ngayon na magtutulak doon sa coolant para pumunta doon sa radiator at para pumunta dito sa kanyang reservoir. Yung pressure na nanggagaling doon sa singaw. Ito, kitang-kita naman, singaw na po. Ayan, oh. Yung pinapakita ko sa inyo kanina. Singaw na yan. Kaya kung yan ay pababayaan nyo ng pababayaan na nag-overheat, yun na nga, mabebengkong naman yung cylinder head. Kaso ito mabigat. Ito ay nag-overheat. Ang akala nung may-ari ay top overhaul lang po tayo. Ang may-ari nito ay nasa abroad, yung papa nung nagdala dito. Yung tatay nung nagdala dito nasa abroad, nakausap ko rin siya. Ngayon sasamantalahin ko itong pagkakataon na to na makarating sa kanya dahil siya ay nasa Kuwait yata, yung anak lang ang nagdala dito. Eto, papakita ko po, dahil ito po ay hindi simpleng top overhaul lang. Magje-general overhaul po tayo dahil mayroon na pong piston slap po ito. Mayroon na rin siyang katok. Pakinggan nyo po ha. Ayan. Ang lakas. Sige, habang nagsasalita ako, galawin mo. Pyong. Hindi, ito. Tulak-tulak mo. Sige. Okay. Diba? Ang lakas, oh. Pakinggan nyo. Kaya kung ito ay top overhaul ko lang, na gusto nung may-ari, nung anak, hindi pwede. Masasayang lang yung trabaho. Uulit at uulit ka pa rin dahil mayroon na itong piston slap. At pwedeng yung piston slap na yon, ang nagkokos din nun, malamang may tama na rin ang sigunyal nito. May tama na ang mga bearings, connecting rod bearing. At kaya ganun ang nangyayari. Kaya dapat talaga ito, i-general overhaul mo rin. Yun ang sinasabi ko sa may-ari nito kahapon. Kasi pag ilang beses ka na rin nag-overheat at yung tubig ay pumupunta dito sa ibabaw ng mga piston na yan, 1, 2, 3, 4. 4 na cylinder. Ilang cc kaya yan bawat isa? Ha? Ilan ba to? Ilang cc ba to? Displacement? 1,300. 1,300. 1,300 divided by 4. So parang nasa 300 plus bawat piston. To. Bawat isa kasi 300, 300, 300, 300. 1-2 lang yun, 12 yun. So ngayon, yung butal nun na nakalagay dito ay 98. I-divide mo ulit yung 98
O 25, o sabihin mo na 100 yon, i-divide mo sa 4, 325 cc per cylinder. Tapos, mahuhulugan, mapapasukan ng tubig dito, yun yung pwedeng naging problema nung Wigo. Na overheat, tapos yung tubig, kapag hindi mo ginagamit, pumapasok doon sa piston, doon sa cylinder, at pag start mo ngayon, pwede niya ngayong sirain yung connecting rod. Kaya ito nagkaroon na ingay. Yan, no? Okay. So, huwag niyong pababayaan ang inyong sasakyan kapag kaya na yung nag-overheat, pagawa niyo kagad. Kasi, sinisira niya itong gasket. Ayan po yung gasket, oh. Okay. Alisin mo yung mic natin muna, Pyong. Hawakan mo muna. Ayan, lagay mo sa'yo. So, tingnan nyo mga kapatid. Ito yung gasket, oh. Glenn, lagay mo. So, ito yung singaw, oh. Ayan yung coolant, oh. So, pumapasok yung coolant dito. Kapag hindi mo ginagamit, kakatas yan. Pero kapag ka naman umaandar yung makina, yung pressure naman na nanggagaling dito, ang umaakyat, pumapasok doon sa cylinder head at nadidistribute dito sa cooling system. At yung pressure na yun, habang bumibilis ang ikot ng makina mo, itinutulak niya yung tubig palabas. Kaya lalong mag-overheat. Kaya, halimbawa, ganun na nga ang nangyari, na-overheat ka na, pagawa mo kagad yan. Huwag mong pabayaan na ginagamit mo pa. Yung iba kasi, ang ginagawa, dagdag lang ng dagdag ng tubig, o kaya inaalis yung takip ng radiator para hindi bumulwak yung tubig, nagagamit pa nila kung malapitan lang. Naku, wag po. Ganito ngayon ang pwedeng mangyari sa inyo. Ngayon, Pyong, pakiikot mo pa nga. Tignan natin yung iba. Baka may piston slap pa yan. Okay. Sige nga, pakiikot mo. Ayan. Ay, mas malakas to. Oo. Basahan mo. Malakas to, oh. May tubig lang, kaya hindi siya marinig, oh. Kabila. O, ito rin. Lakas din to. May tubig lang, kaya hindi mo marinig yung bangga. O. O, wala na to. Ibalik mo ulit ito. Balik mo ulit. O, balik mo. Top dead mo, top dead. Ayan. Ayan, oh. So, lahat may tama. Kung ito ay 325cc per piston, per cylinder, itong dalawa palang cylinder na to, ito lang yung makina ng mga K-cars. Kasi yung mga K-cars, yung mga minivans na yan, ay 600cc lang. 600cc or pababa. Talagang mahina. Maganda lang. Pamporma lang. Pero, mahina ang mga makina. Kung ikukumpara mo, dito, Avanza na nga ito eh. Kaya lang, mas malaki to, mas malapad dito kung ikukumpare mo dun sa mga K-cars. Ngayon, yung ibinlag ko po kahapon na Wigo, maraming nagsasabi doon na talaga daw po may sakit yung mga Wigo na yan na dahil dito dumadaan yung tubig, tapos yung tubig na yon mahihigop ngayon nung intake doon sa air cleaner at pumasok daw yon doon sa loob ng makina. Totoo yun. Talagang ganun ang problema ng mga Wigo na yan. Pero yung kasing Wigo na yon, ang nangyari dyan ay katulad din nito. Nag-overheat yun, nasira ang cylinder head, gasket, tapos pag hindi mo ginagamit, kumakatas yung tubig doon, yung coolant, pumapasok doon sa piston, at iyon ang mangyayari. Hindi niya yun makukompress pagka medyo dumami yung tubig na yon at talagang sisirain yung connecting rod mo. Kaya pag nabuksan ko na, yung makina ng Wigo na yon, yung binlag ko kagabi, ipapakita ko po sa inyo na different case naman yon doon sa mga regular na nangyayari doon sa mga Wigo na nakakahigop ng tubig, tubig ulan, o kaya pag nagpakarwas ka, dahil nasisira nga po yun dito, nag-overflow at pumupunta doon sa ibabaw ng makina. Kahit itong Avanza, ganun din ang issue nito. Kaya yung ibang mga Avanza, nilalagyan nila ng takip dito yan, may yero silang nilalagay, para kapag ka napuno ng tubig dito, kasi ito, dugtungan lang yan, oh. Pag napuno ng tubig, ayan, nag-aagwasan yung tubig na ganun, tumutulo dito sa engine. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Wala tayong recall. Kasi dapat yan lahat eh. Yung mga Wigo na yan, itong mga Avanza na to, recall yan eh. Dito pa sa tropical country, katulad natin sa Pilipinas, may ulan. Tapos gamit na gamit natin yan. Tapos mag-overflow. Umiwas ka na nga sa baha, dito ka pala sa tubig sa ibabaw magkakaroon ng problema. Kaya yung may mga Wigo, may mga Avanza na yan, yung mga maliliit na sasakyan. Tingnan nyo ha, baka parehas din nung mga design nito, yung mga sasakyan nyo,
na nag-overflow yung tubig, pag malakas na malakas, pumupunta dito sa ibabaw ng makina. Ito rin ang pwedeng mangyari po sa inyo. Ayusin nyo po kagad yan. Humanap kayo ng magagaling na mekaniko na makagawa ng paraan para yung tubig ay hindi pumunta sa makina. Payungan, sabihin na natin, lagyan ng payong yan dyan para makaiwas po kayo sa ganitong mga klase ng problema. Mga kapatid, malakas na bagyo ang darating dito sa Luzon o baka nga halos buong Pilipinas na ang apektuhan nito dahil napakalaki ng bagyo. Kaya kanina po ay naghanda na kami. Nag-clearing na kami ng mga sasakyan na pwedeng maapektuhan kung sakaling tumumba or mabuwal itong puno ng akasya. Kasama po sa tatamaan ng bagyo itong lugar namin dito po sa Rizal. Pagkakita ko po sa aking FB ay isinabi na po doon ng aming gobernador na posibleng ang signal na tatama sa Rizal. Maaaring mamayang gabi or bukas ay signal number 2 or signal number 3. Hindi pa malaman kung iyon ay aakyat ng signal number 4. Kaya ngayon, nagre-ready na muna po tayo, itinigil ko muna ang trabaho at lahat po kami ay nakatutok ngayon dito sa clearing po nitong mga sasakyan. Kasi meron po akong isang kinakabahan dito, itong puno na yan ng akasya. Napakadelikado po nito kasi ang akasya hindi malalim ang baon yan eh. Ngayon, tinatabas lang namin itong mga lampas dito sa kalye kasi baka mamaya maputol, tamaan yung mga sasakyan na narito. At yung mga sasakyan po na nandito, aalisin po namin yan mamaya para hindi po madamay kung sakaling magkaroon ng pagbagsak yung mga puno po ng akasya na ito. Yun lamang po kasi ang talagang problema dahil may batas tayo na bawal putulin yung mismong puno, kailangan ay manghihingi ka muna ng permit sa barangay, sa munisipyo at sa DENR. No, dapat masecure mo muna yon bago ka pumutol ng puno. Kaya lang, kung ganito naman na magdidelikado na po tayo dahil itong akasya na to ay luman-luma na yung puno na ito at talagang may mga porsyon ng mga sanga niyan ay natutuyo na, talagang delikado kapag mayroong ganitong malakas na bagyo na may kasamang hangin. Kung tubig at tubig lang ang pag-uusapan, ilang bagyo na yung dumaan, matibay naman, matatag itong akasya. Pero kung talagang malakas yung hangin, tulad nga nung nakita ko sa mga posts sa social media kanina, sobra, matindi. Yung mga nakikita namin na hinahampas na ngayon nitong paparating na bagyo doon sa mga lugar na apektado na. Kaya ngayon, ayan, nagpuputol kami doon. Mabuti na lamang at ito pong ating tagaputol ay sanay na sanay pala siya. Ako nga yung ninenervyos, baka mamaya kung mapahamak, pero panalangin po natin na huwag pong mangyari yun. At ayan nga po, si Tatay, yung biyanan po ni Kuyang Charlie, yung tagagawa natin ng transmission, siya po yung umakyat na po dyan. At huwag po kayong mag-alala, aayusin po namin yung mga parking dito para walang mapahamak na mga sasakyan. Sige. Mga kapatid, eto, inaayos namin yung lugar na to. Hindi pa kasi dumarating yung panambak na in-order natin, 3 dump truck. Kaso, abutan na naman tayo nitong malakas na bagyo. Doon sa portion na yon, walang problema. Hindi naman delikado yung mga puno doon. Ito lang talaga yung ikinakatakot ko, itong akasya na ito. Kaya ngayon, naayusin namin yung daanan doon. Nagpuputik po kasi, pasensya na po. Doon sa mga may-ari ng sasakyan dito, pasensya na po kayo, medyo maputik lang para tuloy nagamit sa trail ang inyong mga sasakyan. Dahil nga po doon ay nagpuputik. Pero wag po kayong mag-alala. In a few weeks time, darating na yung panambak, maaayos na po natin itong ating parking area. Kaya lang, dahil nga ngayon, malakas na bagyo ang darating, ang tatama dito sa Luzon. Kasama nga po itong Rizal. Kaya nagpe-prepare na po tayo. Bago pa dumating itong malakas na bagyo na ito, dapat ma-secure na natin yung mga sasakyan na hindi madamay sa kung anumang mga trahedya or aksidente na pwedeng mangyari. Mga kapatid, meron akong bisita. Ito na yata yung pinakamalayo na galing doon sa lugar niya, pumunta dito sa Autorans. Saan ka pa nang galing, kuya? Galing po ng Milan. Milan, Italy. Layo, Milan, Italy. Sabi ko nga sa inyo, meron dito, Italy rin eh. Ano yun? Yung Italianong Ilocano. Ayun. Kuya, bakit naman galing ka sa airport, dumiretso ka na rito? Sabi mo, wala ka pang tulog. Oo nga sir kasi yung aeroplano ko pang sinasakyan, na-delay. Na-delay pa kayo? Kasi binangga niya yung poste ng Meralco. Ano ba yung aeroplano, saan yun? Sa Milan o sa stopover? Sa Kuwait sir. Sa Kuwait, nag-stopover sa Kuwait, tapos yung aeroplano na hinihila nung... No, tinotow. O, tinotow siya bago doon sa runway, ipoporma sa runway. Saan siya bumangga?
Kasi nung habang hinihila sir, pinabayaan na nung nagtoto kasi akala niya siya na magmamaniobra. Oo. Eh imbes na maniobra, tinumbok niya yung poste. Aba, nangyayari din pala yan sa eroplano, may kamote din pala. Basag yung uso sir eh. Eh paano, yun din ba ang ginamit yung eroplano? Hindi sir. na. Iba. Lumipat na kayo. Pati piloto pinalitan. Pati piloto, no? Grabe, no, mga kapatid. Ito, real experience po yan, ha? Oo, palagay ko, iniingatan kami lahat ng Diyos. Iniingatan kayo. 300 passengers kami. Kung hindi kami iningatan, kung sa taas nangyari yun. Kung sa taas siya bumangga, may mabanggaan ba siya sa taas? Sigurado ba? So yan mga kapatid, galing pa si Kuya, pangalan ko yan. Efren Cueto. Cueto. Galing pa siya ng Milan. Talagang dinala na rito itong kanyang estrada. Itong estrada na to, alaga naman namin to. Kaya lang yung inaanak niya siguro, dahil sa excitement na darating na yung ninong niya, aba, binirit siguro. Kunwari lang, binirit. Umilaw ngayon yung check engine. Eh pag ilaw nung check engine, nung iniska natin, ang lumabas po ay yung kanyang fuel filter. Maraming hindi pa siguro napalitan yun eh, no? Oo nga sir, 14. Sa tagal. Umilaw, nakita natin, iniska natin, fuel filter at ngayon okay na. Okay na. Ganda ng tunog ng makina. Ganda ng tunog ng makina. At yung langis mo, kuya, sabi mo, ilang linggo na tayong nag-change oil? Isang buwan na sir. Isang buwan na nag-change oil. Malinaw pa, lapit ka ng konti. Isang buwan na nag-change oil. Malinaw pa po. Malinaw pa. Ganda talaga nung langis natin, ano? Eni. Ano yung langis na yun? Eni. Alam mo ba yung Eni na yun ay sa Pampanga? Yung Eni. Mekeni. Alam mo ba yung ibig sabihin na Mekeni? Hindi po. Halika dito. Kenny ka, halika dito. Ayan, So yun mga kapatid, ang langis po talaga ni Autorans, napakaganda. Pati sa tunog ng makina. Pakinggan nyo po yan, napakapino. Yan po yung Eni, yung merong aso na 6 ang paa. Ganun katindi, yung logo ng Eni. At yan po. Maganda po ang pika po. Sir. Oo, mabilis talaga. Naobserbahan ko po. Yung langis po namin, European po yan. Hindi po ako nagke-carry ng langis na local kasi ayoko ma-tsempuhan, ayoko makabili ng mga counterfeit, yung mga, alam nyo na yon, yung mga peke. Kasi alam nyo naman, dito sa Pilipinas, no? Maraming fake. Sabi nga po, at least yung langis po namin, yung Eni na yan, talagang yan pag naubusan ako ng stock, ibig sabihin, naharang sa customs. Ganun po yan, nagtatagal sa customs pagka kami nauubusan ng stocks na oil. Pero hindi pa nangyari yan kasi pag kumuha ako ng stocks po ng Eni, dyan sa Grand Toro Oro, talagang marami. Nakita nyo naman yung mga langis natin doon. Talagang marami tayong stocks. Mga kapatid, ito Honda City. Kamukha ng Honda City ko. Hard starting, lalo na pag uminit na daw. Malamang, sa malamang lang. Ang hula ko dito ay fuel pump na. Ilan na ba tinakbo dyan? Nakalagay dyan? 130. Malayo-layo na rin. Mahaba-haba na rin yung tinakbo nito. Yung mga fuel pump, kadalasan 80,000 kilometers lang bumibigay na Kaya ito, ang advice ko kay Christian, buksan yung tangke, angatin mo lang naman yung upuan sa likod niyan, makukuha mo na yung fuel pump at iyon ang ipabili natin. Huwag na tayong mag-alatsamba. Sigurado naman na isa yan sa magiging problema kapag hard starting. Sige nga, start mo nga. Tagal. Bago siya makaipon ng pressure, mahina yung bigay ng fuel pump, kaya tuloy hindi siya makabuga ng gasolina. Pag nakaipon na ng pressure, doon sa mga port injector, saka pa lang gagana. Kasi pag mainit na, nagkakaroon ng problema na mismo yung pump. Yun talaga yung pag malamig, okay pa yung pump. Okay? So ganun na lamang. Unahin mo muna ipasok dito yung CRB, yung kay Boss Russell, ito pabilan natin ng fuel pump. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sabi ko nga po, kapag ang customer ayaw bumili ng original, ayun, katulad nun, no? Pakita mo yun. Ayan, kasi nga napakamahal ng original parts. Ayaw niya munang bumili, nagtiyaga sa replacement, napadoble ng gastos. Di ba, Kuya Randolph? Oo, napadoble ng gastos. Kaya yung Innova na ipinakita ko kagabi, na i-vlog ko, wala na dito, tapos na. Kasi lahat ng piyesang binili namin, original parts, isang salpakan lang. Ayan, malis na yung Toyota. Ngayon, si Kuya Randolph, okay na rin ang problema niya. Kasi ikinabit namin yung original na mismo na pressure plate. Lahat ng naging problema before pa doon sa ibang mga talyer, sa ibang mga mekaniko, nagoyo nung replacement parts na binili. Yung pala ay hindi talaga yung sukat, hindi yung akma doon sa kanyang D-Max. Pero ngayon, sold na, kukunin na niya. Dapat original. Huwag kayong makontento sa OEM lang. Huwag kayong makontento doon sa sinasabi ng mga auto supply. Dapat talaga kinukumpara. Kaya kung kayo may bagong sasakyan ngayon,
at nagpalit kayo, lalong-lalo na sa mga clutch parts, itago nyo muna yung original. Para kung sakaling magkaroon ng problema, may babasihan kayo. Huwag nyong iiwanan sa talyer. Importante po yon, hawak nyo yung original na parts para sa susunod na pagbili nyo ay hindi kayo magkakamali. Mga kapatid, mag-ingat po tayong palagi. Isang malakas na bagyo ang darating sa atin dito sa Rizal. Possible signal number 3 or pwede pang mag-4. Kaya po, manalangin po tayo na hindi tayo madamay sa mga matitinding hampas ng bagyong ito. Lalo na yung malalakas na hangin. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.